paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita. Ano nga ba ang kinahahantungan ng mga sangkot at may sala? Samahan niyo ako ngayong Sabado. Ang mga maling gawi, ating sisilipin. Mga batas at panuntunan, ating susuriin. Tatalakayin ang mga karampatang multa at parusa. Ako si Rose Babiera. At ito, ang Hoy! Bawal Yan! Panoorin natin ang mga sumusunod na report. Parusa sa isang perpetrator o sexual harasser. Alamin, mananatiling hindi ligtas ang pampublikong espasyo, hindi lamang para sa kababaihan, kundi sa lahat ng sexualidad kung magpapatuloy ang iba't ibang paraan ng sexual harassment sa mga pampublikong lugar. Kaya naman, paalala ng otoridad na ang mga malalaswang akto habang nasa pampublikong lugar ay dapat inire-report dahil ito ay paglabag sa batas at may angkop na kaparusahan. Ano kaya ang kakaharapin sa batas ng sino mang gagawa nito? Panoorin sa report na ito. Sa panahon ngayon kung saan ang mga akto ng pambabastos ay madalas ipinagkikibit-balikat na lamang at malala pa, itinuturing umanong normal sa lipunan. Ang mga biktima nito ang siya pang tila kailangang mag-adjust o magdoble ingat para lamang iwasan ang mga ito. Kaya naman, patuloy ang paalala ng otoridad na ang mga akto kagaya ng paninipol, pambabastos sa kalsada, at mga hindi kanais-nais na imbitasyon at pangulit para sa mga personal na impormasyon, pati na rin ang paglalabas o pagpapakita ng pribadong parte ng katawan, masturbation, habang nasa pampublikong lugar, ay paglabag sa batas at dapat na parusahan. Nakasaad sa Section 11, Article 1 ng Republic Act 11313 o Safe Spaces Act, ang sino mang gumawa ng malalaswang akto na ito at iba pang offensive sexual actions ay pagbabayarin ng 10,000 pesos at kailangang mag-render ng community service ng kalahating araw sa unang offense. Sa second offense naman, maaaring patawan ng aresto menor o pagkakakulong ng 11 hanggang 30 araw o pagmultahin ng 15,000 pesos. At sa third offense, mapapatawa ng aresto mayor o pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na buwan ang may sala at pagmumultahin ito ng 20,000 pesos. Para sa kaugnay na report, parusa sa mga nahuhuling naninipol o nangkakatcall. Alamin, sa kabila ng patuloy na pagsusulong na mapanatili ang safe streets, workplaces and public spaces, hindi pa rin mawawala ang mga insidente ng pambabastos sa mga pampublikong lugar, lalo na sa mga kababaihan. Isa ang catcalling sa mga paraan ng sexual harassment. Ito ay seryosong usapin at may karampatang parusa sa kung sinong mapapatunayang gumawa nito. Kung ano-ano ito, tutukan sa report na ito. Ang mga pampublikong lugar ay ang mga espasyo kung saan vulnerable ang mga kababaihan. Dito kasi nila nararanasan ng iba't ibang uri ng sexual harassment, lalo na ang paninipol, pangangantsaw, at pagtingin ng may mali siya. Para sa ilan, ang catcalling ay mababaw lamang daw, kaya kadalasan, ang mga biktima pinapalampas lamang ito. Pero sa ilalim ng Republic Act No. 11313, o Safe Spaces Act, ang catcalling ay isang krimen at ang sino mang gumawa nito ay nararapat na parusahan. Nakasaad sa batas na ito na ang sino mang mapatunayang mambabastos sa pamamagitan ng pangkakatcall, paninipol o sa iba pang paraang nakatala sa seksyong ito ay pagmumultahin ng 1,000 piso. Ire-require din ito na mag-render ng 12 hours na community service kung saan kabilang ang pagdalo sa isang gender sensitivity seminar para sa unang offense. Sa pangalawang offense naman, maaaring patawan ng multa na 3,000 piso o pagkakakulong ng 6 hanggang 10 araw ang salarin. At sa third offense, pagbabayarin na ang sexual harasser ng 10,000 piso at makukulong din ng 11 hanggang 30 araw. Parusa sa mga magulang na minamaltrato ang anak. Alamin, bilang bahagi ng vulnerable sector ng lipunan, ang mga bata ay nararapat na katatanggap ng sapat na suporta at aruga, lalo na mula sa kanilang mga magulang. Ngunit, marami pa ring bata ang hindi na nga nakakatanggap ng sapat na suporta, ay napagbubuhatan pa ng kamay ng kanilang mga guardian. Ano nga ba ang maaaring parusang ipataw sa mga magulang na pisikal na inaabuso ang kanilang anak? Alamin sa aking report. Sa kabila ng laging paalala ng mga otoridad at eksperto
na hindi dapat ginagamit ng mga magulang ang kanilang kapangyarihan para pisikal na abusuhin ang kanilang mga anak. Marami pa ring naitatalang kaso ng pananakit ng mga magulang na nagaganap sa tahanan. Ang iba, dahilan ay ang mga external pressure sa buhay at ang kanilang mga anak ang napagbubuntunan nila ng galit at sama ng loob. Katanggap-tanggap ang mga emosyong ito. Ngunit, hindi kailanman karahasan ang dapat na tugon at sagot dito. Ano nga ba ang kahaharapin sa batas ng mga nangmamaltrato sa bata? Ang sinumang magulang na nananakit ng anak ay maaaring kasuhan ng physical injuries. Nakasaad din sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na ang anumang uri ng pananakit na pisikal, emosyonal at psikolohikal, karahasan, pagpapabaya, pananamantala at diskriminasyon sa mga bata ay ipinagbabawal sa batas. At ang sino mang mahuling ng aabuso ng bata ay maaaring makulong ng 12 hanggang 14 na taon. Parusa sa quishing. Alamin, sa panahon ngayon, pati QR code ginagamit na rin para mang-scam. Dahil kasi sa quick response feature nito, mabilis nitong maa-access o mapapasok ang device ng isang user. Ito ay yung tinatawag na quishing o QR code phishing. Ano nga ba ang parusa sa mga gumagawa nito? Alamin sa aking report. Marami nang nagsulputang modus o anyo ng pangsascam gamit lamang ang mobile devices at online platforms, lalo na ngayong tayo ay nasa panahon ng digital age. Isa na riyan ang QR code phishing o quishing kung tawagin, na bagong paraan ng panloloko kung saan sa pamamagitan ng pagsascan ng QR code, maaaring mapunta ang isang user sa isang website o mag-prompt ito na mag-download ng file na may kakayahang itrack ang mga online activity ng user, kunin ang kanyang mga personal na detalye at magkaroon ng access sa device nito. Ano kaya ang parusa sa mga mahuhuling sangkot dito? Nakasaad sa Section 4 ng Republic Act No. 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012 na ang iligal na pagkuha ng mga personal na impormasyon gamit ang mga device ay maaaring patawan ng pagkakakulong na 6 hanggang 12 taon at pagmultahin ng 200,000 hanggang sa halaga ng na-scam o damage nito sa biktima. Kaya para makaiwas na mabiktima ng quishing, siguruhing safe ang mga URL ng mga site na napupuntahan at gamitin ang mga security feature ng mga mobile device para matiyak na may proteksyon ang inyong mga account. Parusa sa voice print scams. Alamin, hindi nalingid sa kaalaman ng lahat na may parehong maganda at masamang dulot ang paggamit ng AI o Artificial Intelligence. Gaya na lamang ng panibagong paraan ng pangsascam gamit ito o ang voice print scams. Paano nga ba ito ginagawa at ano ang parusa sa mga mahuhuling gagawa nito? Alamin sa aking report. Simula nang umusbong ang AI o Artificial Intelligence, unti-unti na ring nagiging bukas ang mga tao sa potensyal at gamit nito. Kaya lamang, kasama na rin diyan ay ang pag-usbong ng iba't ibang scam gamit ito. Dahil kung saan may potensyal, naroon din ang mga mananamantala. Gaya na lamang ng voice print scams kung saan sa pamamagitan ng pagtawag, nire-record ng mga scammer ang boses ng kanilang bibiktimahin. Saka sila gagamit ng AI para gayahin ang boses na ito para ma-bypass ang voice authentication system at ma-access ang mga account at ma-scam ang biktima. O kaya naman, para gamitin ang boses ng individual na iyon para mang-scam ng iba. Ano nga ba ang parusa sa mga mahuhuling sangkot sa ganitong operasyon? Nakasaad sa Section 4 ng Republic Act No. 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang ilegal na pagkuha ng mga personal na impormasyon gamit ang mga device ay maaaring patawan ng pagkakakulong na 6 hanggang 12 taon at pagmultahin mula 200,000 pesos hanggang sa halaga ng na-scam o damage nito sa biktima. Muling paalala ng PNP-ACG, iwasan ang pagbabahagi ng mga personal at sensitibong impormasyon sa telepono. Marapating ipadaan ito sa mga legit channels, gaya na lang ng mga official email. Pinapaalalahanan din ng lahat na iwasang sumagot ng mga kahinahinalang tawag, lalo na kung hindi ito rehistrado sa inyong mga contact list. At huli, limitahin ang paggamit ng voice information sharing para maiwasang mabiktima nito.
Parusa sa bluejacking. Alamin, hindi man inaasahan, ngunit alam ba ninyo na hanggang ngayon ay may gumagamit pa rin ng Bluetooth device? Hindi lamang ito para gamiting speaker sa pagpapatugtog ng music, pero para na rin sa mga hindi otorisadong aktibidad. Isa na riyan ang Bluetooth jacking. Ano nga ba ang bluejacking at ano ang parusa sa mga sangkot dito? Alamin sa susunod na report. Kung mayroong mga makabagong paraan ng pangsascam at panluloko gamit ang mga makabago at advanced na teknolohiya, marami pa ring iila na ginagamit ang mga software na kung tutuusin, halos wala nang gumagamit sa kasalukuyan. Gaya na lamang ng Bluetooth jacking o bluejacking kung tawagin, na ginagamit ang Bluetooth, isang teknolohiya na gumagamit ng short-range radio frequency para makapagpasa at makatanggap ng mga file. Ayon sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, ang bluejacking ay isang pag-atake kung saan may nagpapadala ng hindi hinihinging mensahe sa isang Bluetooth-enabled na device. Ang target ay dapat sakop ng kanilang Bluetooth range para gumana ang pag-atake. Ang mga mensahe na ipinapadala ay maaaring makapinsala sa device ng user na makakatanggap nito. Gamit ito, maaaring makuha ang mga impormasyon ng biktima at mapasok ang mga account nito. Ano nga ba ang parusa sa mga gumagawa ng bluejacking? Nakasaad sa Section 4B ng Republic Act No. 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang hindi otorisadong pag-access sa data o device ng isang tao na nagdudulot sa pagkaantala ng function nito o pagkasira ng gamit ang iba't ibang sistema ay maaring patawan ng pagkakakulong ng 6 hanggang 12 taon at pagmultahin ng mula 200,000 pesos hanggang sa halaga ng kanyang na-scam o damage nito sa biktima. Ayon na naman sa PNP-ACG, para protektahan ang sarili laban sa pag-atake ng bluejacking. Una, panatalihing naka-off ang Bluetooth ng iyong cellphone kapag hindi naman ito ginagamit. Ikalawa, huwag agad tumanggap ng mga request ng pagpapares mula sa mga device na hindi mo kilala. At ikatlo at huli, kapag may nagpadala sa inyong Bluetooth device ng isang file na hindi mo inaasahan, ay huwag agad itong buksan. Parusa sa identity theft. Alamin, sa panahon ngayon kung kailan high-tech na ang lahat, isa ang kaso ng identity theft sa maraming insidente ng cybercrime ang nagaganap. Ano-ano nga ba ang parusa sa mga gagawa nito? Heto, alamin sa report na ito. Identity theft ang isa sa madalas na ginagawa para sa isa pang uri ng panloloko o iba pang krimen. Maaaring i-hack ng salarin ang iyong online accounts o kaya naman ay gayahin ang personal mong impormasyon. Ayon sa mga otoridad mula sa PNP Anti-Cybercrime Group, kapag nagkaroon na ang salarin ng access sa iyong social media account, pag-aaralan nito kung paano ka makipag-usap sa iyong kapamilya o kaibigan upang magaya ka nito. Ano nga ba ang parusa sa mapapatunayang gagawa ng identity theft? Nakasaad sa Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012, ang paggamit, pagbago, paglipat o pagbura ng impormasyon ng iba na walang pahintulot o karapatang ibinigay ang may-ari ay may kaukulang parusa na prisyon mayor o pagkakakulong ng 6 hanggang 12 taon o multa na 200,000 pesos. Maaari rin namang parehong pagkakakulong at pagmulta ang ipataw, depende sa magiging desisyon ng korte. At yan ang mga nakalap nating report ngayong linggo. Sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas. Kaya kung mayroon kayong nakitang ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan!